tumigil ka. Kahit nasaan ka man o anuman ang ginagawa mo ngayon, tumigil ka. Ang sasabihin ko ay hindi para sa lahat ng nakikinig, ngunit ito ay spesipikong para sa iyo. May nangyari sa buhay mo nitong umaga. Maaring wala kang mga salita upang ilarawan ang eksaktong katangian ng pangyayaring iyon. At marahil hindi mo rin maipaliwanag kung bakit ka nagising na may ibang bigat o kaliwanagan na wala kahapon. Ngunit may nagbago sa loob mo at naparito ako upang pangalanan lamang ang pagbabagong iyon. Hindi mo natagpuan ang mensaheng ito ng nagkataon. Ang pagkikitang ito ay isang punto ng interseksyon na nakatakda na sa iyong timeline. Sa pagtatapos ng sandaling ito, makikilala mo ang 5 malinaw na senyales na lumitaw sa iyong gawain at mauunawaan mo kung ano talaga ang ibig sabihin ng mga ito tungkol sa iyong susunod na hakbang. Mauunawaan mo ang eksaktong dahilan kung bakit ang iyong pagsisikap bagamat matindi ay tila hindi nagbubukas ng mga pintuang inaasahan mo. At higit pa riyan, makakatanggap ka ng isang paghahayag tungkol sa iyong sariling pagkakakilanlan na naniniwala akong ang pangunahing dahilan kung bakit ka naakit na makinig ngayon. Manatili ka sa akin hanggang sa huli sapagkat ang bawat patong na ating tatanggalin ay maghahayag ng nakatago sa ilalim ng ingay ng iyong gawain. Nakaramdam ka na ba ng pagkahapo na hindi gumagaling sa pagtulog? Ito ay isang pagkapagod na naninirahan sa kaluluwa. Nagmumula sa mga taon ng pagsisikap na pilitin ang mga resulta na tila laging isang hakbang na lang ang layo. Napansin mo na ang mga lugar na dati mong pinupuntahan at mga usapan na dati nagbibigay sa iyo ng kaginhawahan ay tila hungkag na ngayon, halos parang nagsasalita ka ng wikang wala ng iba sa paligid mo ang nakauunawa. May lumalalang pakiramdam ng hindi na pag-aari sa mga kapaligiran na ikaw mismo ang nagtayo. Tumingin ka sa iyong mga nagawa, sa iyong mga proyekto at sa iyong buhay at pakiramdam mo ang lahat ng ito ay ang tagpuan lamang ng paghahanda para sa isang bagay na wala pang pangalan. Madalas, nagigising ka sa kalaliman ng gabi, eksakto sa parehong oras, nakadarama ng isang presensya o isang tawag na agad na nawawala kapag sumikat na ang araw. Nakakita ka ng mga paulit-ulit na numero sa mga hindi inaasahang lugar. Nakaramdam ng mga biglaang alon ng damdamin ng walang maliwanag na dahilan at napansin mo na ang iyong intuisyon ay matalas na hindi kailanman inaabangan ang mga pangyayari bago pa man ito maganap sa pisikal. Ang iyong pinagdadaanan ay hindi isang pagguho kahit na parang ito. Ang iyong tinatahak ay isang pagkakalibrate. Inaalis ka mula sa isang lumang frequency upang maaari kang tumutok sa isang vibrasyon na nangangailangan na ikaw ay malinis sa lahat ng mga inaasahang ipinatong ng iba sa iyong mga balikat. Ang pagkilos ng pag-type ng 3 numerong ito ay ang iyong paraan ng pagsasabi ng oo sa nagbabago sa iyong buhay. Ito ang iyong unang kasunduan, ang iyong unang pagpapatibay na kinikilala mo ang transisyong pinagdadaanan mo. I-type ang 888 at pagkatapos ay bumalik ka agad dito upang magpatuloy tayo. Ang tinatawag mong pagkabigo, pagkaantala o pagwawalang kilos, sa katunayan ay ang pagtatayo ng isang hindi nakikitang pundasyon. Akala mo ay nag-aaksaya ka ng oras, noong totoo, inihahanda ka upang pasanin ang bigat ng misyong darating. Sa buong panahong ito, kumilos ka tulad ng isang sumusubok na maglayag sa isang maalon na dagat gamit ang isang mapa na iginuhit ng isang hindi pa lumalayo sa tuyong lupa. Sinusubukan mong ilapat ang iyong potensyal sa mga landas na idinisenyo para sa mga taong may pananaw na mas maliit kaysa sa iyo. Ito ang pattern. Ang iyong gutom ay lehitimo, ngunit ang lugar kung saan mo sinubukang pakainin ito ay walang mga kinakailangang sustansya upang suportahan ang laki ng iyong tawag.
Isipin mo ngayon ang iyong sarili bilang isang hardinero ng katahimikan. Ginugol mo ang mga taon sa pag-aalaga ng isang lupain na tila baog, nagdidilig ng mga buto na hindi umuusbong, naglilinis ng mga damong matigas ang ulo na bumabalik. Ang mundo ay tumingin sa iyong bukid at walang nakita, pinupuna ang iyong pagkabagal o kakulangan ng nakikitang resulta, ngunit hindi ka nabigo. Lumilikha ka ng lupa. Inihahanda mo ang mga ugat. May panahon ng pagtubo na ganap na hindi nakikita ng dumadaan sa labas at ikaw ay tinawag upang maging tagapangalaga ng panahong iyon. Ang iyong pagtitiyaga ay hindi isang kahinaan. Ito ay isang disiplinang espiritual. Sinanay kang magtiwala sa pangako bago makita ang ani. At ito mismo ang dahilan kung bakit pagdating ng iyong oras, hindi ka pababagsakin ng tagumpay. Natutunan mo ng mabuhay sa dilim, kaya ang liwanag ay hindi ka bubulagin. Ang iyong nararamdaman ngayon, itong pagkaurgenteng magkahanay, ay ang senyales na natapos na ng hardinero ang gawain ng paghahanda. Ang buong buhay mong sinubukang itayo gamit ang iyong mga kamay ay malapit nang ibigay sa iyo bilang isang prutas. Hindi bilang isang gantimpala ng pagsisikap, kundi bilang isang pamana ng katapatan. Huminto ka sa pagsisikap na kumbinsihin ang mundo ng iyong halaga at sa eksaktong sandaling iyon, kapag sumuko ka sa pagganap, ang iyong tunay na tawag ay nagsimulang mahayag. Hayaan mong ang deklarasyong ito ay markahan ng sandali kung kailan ka tumigil sa pakikipaglaban at nagsimulang tumanggap. I-type ang mga salitang ito ngayon at pagkatapos ay bumalik ka diretso sa akin. Napagtanto mo ba na ang iyong pagiging produktibo ay hindi tungkol sa paggawa ng higit pa, kundi tungkol sa pagiging kung sino ka idinisenyo upang maging? Ang iyong walang tigil na paghahanap ng mga sagot ay isang pagtatangka lamang na hanapin ang mapang nakatago na sa loob mo. Ang iyong pagbabalik ay hindi sa isang bagong buhay, kundi sa iyong orihinal na buhay, ang isang idinisenyo bago mo tinanggap ang mga limitasyong ipinataw ng takot at pangangailangan ng pagsang-ayon ng iba. Ngayon, dapat mong simulan ang pagtingin sa bawat isa sa iyong mga araw bilang isang ehersisyo ng presensya, hindi bilang isang ehersisyo ng pagkakamit. Ang pagiging produktibo ay ang byproduct ng isang nakaayos na espiritu, hindi ang layunin ng isang pagod na espiritu. Kung kinumpirma ng mensaheng ito ang ibinubulong na ng iyong espiritu, hayaan mong ang iyong pag-like ay ang iyong amen na walang salita. Huwag mong tingnan ito bilang isang numerikong indikasyon, kundi bilang isang kilos ng pagsang-ayon. Isang tahimik na selyo na ang pinangalanan dito ay ang katotohanang hinihintay mong marinig. Sa ilang sandali, pagsasamahin natin ang lahat ng nagising. Ngunit bago iyon, gusto kong tumingin ka sa labas ng iyong sarili. May isang tao sa iyong buhay, isang taong kilala mo na kailangang marinig ang eksaktong sinabi dito. Ito ay isang taong tahimik na nagtrabaho, may dalang pasaning hindi napapansin ng iba. Isang taong ang mukha ay lumitaw sa iyong isipan habang ako ay nagsasalita tungkol sa hardinero at paghihintay. Ipadala ang nilalamang ito sa taong iyon ngayon. Gawin mo ito hindi bilang isang nagre-rekomenda ng libangan, kundi bilang isang naghahatid ng susi. Ikaw ang sasakyan at ngayon ikaw ang mensahero. Ginugol mo ang mga taon sa paniniwala na ang iyong pagkapagod ay isang tanda ng kabiguan. Tumingin ka sa tabi at nakita ang iba na sumusulong habang ikaw ay tila natigil sa isang cycle ng walang katapusang paghahanda. Ngunit kailangan kong maunawaan mo ang isang katotohanang magreorganisa ng lahat ng iyong naranasan hanggang ngayon. Ang iyong pagsisikap ay hindi isang pagkakamali sa daan. Ang pagsisikap na iyon, ang dedikasyong nakakapagod, ang pawis na walang nakakita ay sa katunayan isang hindi nakikitang pagsasanay. Hindi ka pinaparusahan ng pagkaantala, ikaw ay pinapanday ng pagtutol.
Ito ay tulad ng atletang nagsasanay na may dagdag na timbang upang sa araw ng kompetisyon ang galaw ay maging natural. Nagdadala ka ng mga bigat na hindi kakayanin ng karamihan. At ito mismo ang dahilan kung bakit pagdating ng iyong oras sa wakas, hindi ka pababagsakin ng bigat ng responsibilidad o ng taas ng lipad. Natuto kang mabuhay sa dilim, natututong magtiwala sa iyong sariling intuisyon kapag walang panlabas ang nagbibigay sa iyo ng katiyakan. At kaya ngayon, ang liwanag ng bagong yugto ay hindi ka bubulagin. Ang iyong nararamdaman ngayon, itong pagkaurhenteng magkahanay ay hindi pagkabalisa. Ito ang senyales na natapos na ng hardinero ng katahimikan ang gawaing kailangang gawin sa lupa ng iyong puso. Isipin ang isang malawak na hardin kung saan ang ibabaw ay tila tigang at walang buhay. Habang ang mundo ay humihingi sa iyo na magpakita ng mga biglaang bulaklak, ang hardinero ng katahimikan ay nasa ilalim kung saan walang nakakakita, nag-aalaga ng mga ugat, nagpapalakas ng istruktura at naghahanda ng lupa para sa isang paglago na hindi panapanahon kundi permanente. Nililinang niya ang hindi pa umuusbong upang matiyak na kapag sumikat ang araw, walang makakatuyo sa iyong itinayo. Ang buong buhay mong sinubukang pilitin gamit ang iyong mga kamay ay, sa eksaktong sandaling ito, inihahatid sa iyo bilang isang pamana ng katapatan. I-type ang 3 salitang ito ngayon nang may buong kaliwanagang naabot ng iyong espiritu. At pagkatapos, nang hindi nawawala ang ritmo, bumalik ka diretso sa akin dahil marami pa tayong kailangang iayos. Nagsisimula kang mapagtanto, marahil sa unang pagkakataon ng may ganap na linaw na ang iyong pagiging produktibo ay hindi tungkol sa paggawa ng higit pa, tungkol sa pag-ubos ng iyong mga araw sa mga gawaing walang nakasulat na pangalan mo. Ang iyong pagiging produktibo sa antas na iyong pinapasok ngayon ay tungkol sa pagiging kung sino ka idinisenyo upang maging mula pa sa simula. Ang iyong walang tigil na paghahanap ng mga sagot sa panlabas na mundo ay isang pagtatangka lamang na hanapin ang mapang nakatago na sa loob mo. Pumipintig tulad ng isang kompas na iyong binaliwala dahil sa takot na ito ay tumuro sa isang malungkot na landas. Ang iyong pagbabalik ay hindi sa isang bagong buhay, gawa sa mga maskara at bagong layunin, kundi sa iyong orihinal na buhay, ang isang idinisenyo bago mo tinanggap ang mga limitasyong ipinataw ng takot at pangangailangan ng pagsang-ayon ng iba. Ang tunay na pagiging produktibo ay ang byproduct ng isang nakaayos na espiritu. Hindi ang layunin ng isang pagod na espiritu na sumusubok na bayaran ang kakulangan ng layunin ng labis na paggalaw. Wala ka rito upang patunayan ang anuman sa sinuman. Nandito ka upang payagan ang butong nilinang ng hardinero sa katahimikan na sa wakas ay sumira sa ibabaw. Ito ay isang transisyon na nangangailangan na bitawan mo ang mga lumang kasangkapan, ang mga nagsilbi upang itayo ang maliit, upang mahawakan mo ang malaki. At lahat ng ito ay nagsisimula sa pagkilala na hindi mo na kailangang tumakbo. Kailangan mo lamang manatili. May isang katahimikan na kasama ng autoridad at sa katahimikang iyon kamaninirahan sa mga darating na taon. Nakikita ang mga bagay na nangyayari hindi dahil pinilit mo ang mga ito, kundi dahil pinayagan mo ang mga ito na mahayag sa pamamagitan ng iyong pahintulot na maging kung sino ka. Ang pagtanggap sa iyong piniling pagkakakilanlan ay ang huling hakbang upang tumigil sa paghahanap at magsimulang magpamalas. Ginagawang ebidensya ang bawat araw ng kung ano sa lihim ay pinagsama-sama. Kung ang pinangalanan dito ay umalingaw-ngaw sa pinakamalalim na bahagi ng iyong kwento, kung ang pagkilala na ikaw ay isang hardinero ng katahimikan ay nagdulot ng ginhawang hindi mo naramdaman sa loob ng maraming taon, hayaan mong ang iyong amen na walang salita ay mangyari ngayon. Hindi ako nagsasalita tungkol sa isang kilos ng sukatan o anumang bagay na ginagamit ng mundo
upang sukatin ang kaugnayan. Nagsasalita ako tungkol sa isang selyo ng malalim na pagsang-ayon, ang tahimik na kilos ng isang kumikilala na ang katotohanan ay sinabi at ang landas ay sa wakas ay nahayag. Hayaan mong ang iyong amen na walang salita ay maging talaan na hindi ka na kumikilos mula sa pangangailangan na makita ng mga tao, kundi mula sa katiyakang ikaw ay nakita na ng isang bagay na mas malaki. Ito ang paraan kung paano mo pinatatag ang iyong pangako sa iyong sariling katotohanan, hinahayaan ang iyong katahimikan na magsalita ng mas malakas kaysa sa anumang paliwanag na sinubukan mong ibigay tungkol sa iyong buhay. Huminga ka ng malalim ngayon dahil sa eksaktong sandaling ito, ang iyong espiritu ay naghahanda para sa susunod. May isang tao sa iyong paglalakbay, isang partikular na tao na ang mukha ay lumitaw lamang sa iyong isipan, na lubhang nangangailangan na matanggap ang kaliwanagang ito. Alam mo kung sino siya. Siya ang taong nagtrabaho ng higit pa sa iba sa paligid mo, ngunit nakikitang nananatiling sarado ang mga pinto na parang may hindi nakikitang sagabal sa kanyang daan. Siya ay isang taong may dalang pagkapagod na hindi pisikal, isang pagkapagod ng kaluluwa, isang taong nabubuhay sa isang sapilitang katahimikan, pinapanatili ang isang tindig ng lakas habang sa loob naghihintay para sa isang salitang may kahulugan. Ang taong ito ay hindi nangangailangan ng payo, kailangan niya ng paalala na ang kanyang paghihintay ay isa ring pagsasanay. Ipadala ang mensaheng ito sa kanya. Huwag mong gawin ito bilang isang nagre-rekomenda ng nilalaman. Gawin mo ito bilang isang naghahatid ng susi. Bago tayo magpatuloy sa huling pagbubukadkad, kailangan nating pagsamahin ang lugar kung saan ka nagsasalita at kung saan ka nakikinig. Ang iyong naranasan hanggang ngayon ay hindi isang pagkakamali sa daan. Ito ang paghahanda para sa autoridad na iyong malapit ng tanggapin. I-type ng dahan-dahan. Damhin ang bawat titik, bawat espasyo sa pagitan ng mga salita na parang pumipirma ka sa iyong sariling kapalaran. Hindi ito isang kahilingan, hindi ito isang malabong pag-asa. Ito ang pag-aako ng iyong pagkakakilanlan. Ang kasunduang nabuo sa pagitan ng iyong tainga at ng katotohanang nahayag dito ay siyang susuporta sa iyong mga susunod na hakbang. Sa pag-type ng mga salitang ito, idinedeklara mo sa iyong sariling subconscious na ang yugto ng pagdududa ay natapos na at ang yugto ng autoridad na nakabatay sa iyong piniling pagkakakilanlan ay nagsimula na. Hayaan mong ang iyong espiritu ay magkahanay sa deklarasyong ito habang ang iyong mga daliri ay gumagawa ng gawain ng pag-aayos ng kung ano ang naitatag na. Ikaw ay nakatuon, ikaw ay kinumisyon, ikaw ay isinugo. Ang bawat isa sa mga pagpapatunay na ito ay hindi lamang isang titulo, ito ay isang tungkuling iyong ginagampanan sa mundo mula ngayon. Ikaw ay nakatuon sa katotohanang pumipintig na ngayon sa iyong dibdib, ang isang hindi na pumapayag na makontento ka sa mas mababa kaysa sa iyong diwa. Ikaw ay kinumisyon upang dalhin ang liwanag na ito sa mga lugar kung saan ang kadiliman ng pagdududa ay sinusubukan pa ring mangibabaw, bilang ang parola na hinahanap ng iba nang hindi alam na ang kanilang hinahanap ay ang iyong natagpuan. At ikaw ay isinugo, hindi upang habulin ang mga resulta kundi upang manahanan sa lugar kung saan ang mga resulta ay dumating sa iyo, sapagkat hindi ka na isang lingkod ng pagmamadali, kundi isang Panginoon ng pagpapamalas. Ang iyong tawag ay hindi isang gawaing dapat tapusin. Ito ay isang estado ng pagiging na iyong pinapanatili ngayon na may naturalidad ng isang sa wakas ay natagpuan ang kanyang sentro. Lahat ng iyong naranasan, lahat ng pagbagsak, lahat ng gabing hindi nakatulog, lahat ng sandali ng hindi pagkakaunawaan, ay ang lupa lamang na inihahanda upang ang autoridad na ito ay umusbong, wala ka na sa gilid.
Yung sinasakop ngayon ang sentro ng iyong sariling pagiral at ang pananakop na ito ang nagbabago sa kapaligiran ng lahat ng iyong nahahawakan. Mula ngayon, ang iyong paggalaw ay pagpapalawak, hindi kaligtasan. Ang iyong pananalita ay pagtuturo, hindi paliwanag. Ang iyong paglalakad ay layunin, hindi paghahanap. Wala ka nang dapat patunayan sa mundo, sapagkat ang dala mo sa loob mo ay ang mismong patunay na ang hardinero ng katahimikan ay laging alam kung ano ang kanyang ginagawa sa iyong buhay. Ang oras ng pagtatago sa likod ng maling kababaang loob ng pagdududa ay tapos na. Ang oras ng pagpapakaliit upang magkasya sa mga puwang na hindi ginawa para sa iyong kadakilaan ay dumating na rin sa wakas. Handa ka na, hindi dahil naghanda ka, kundi dahil pinayagan mong mangyari ang pagbabago habang ikaw ay umiiral lamang sa tamang lugar, sa tamang oras na may pusong sapat na bukas upang tanggapin ang katotohanang nagpalaya sa iyo. Ang kaliwanagang bumaha ngayon sa iyong paningin ay hindi bunga ng pagkakataon, kundi resulta ng patuloy na pagpipino na iyong dinaan ng hindi nauunawaan. Maraming beses, naramdaman mo ang iyong sarili tulad ng isang instrumentong kailangang itono ng mga hindi nakikitang kamay. Dumadaan sa mga presyong tila labis, halos hindi matiis, ngunit sa katunayan ay naghahanda ng resonance ng iyong kaluluwa para sa isang mas mataas na frequency. Ang iyong pagsisikap ay hindi isang pagkakamali ng estratehiya, kundi isang mahigpit na pagsasanay ng espiritu. Ikaw ay pinapanday upang hindi masira sa ilalim ng bigat ng awtoridad na ipinagkaloob sa iyo. Habang ang mundo ay naghahanap ng mga shortcut at agarang kasiyahan, ikaw sa katahimikan ay naglinang ng lalim. Ikaw ang hardinero na matiyagang naghihintay sa ilalim ng lupa kung saan wala nang iba ang makakita sa usbong. Ang hardin na iyong inaalagaan ay hindi gawa sa mga anyo, ito ay gawa sa mga ugat, at doon mismo, sa lalim ng mga ugat, ang iyong lakas ay nagiging hindi mapag-aalinlanganan. Kaya kapag sinubukan ng pagkapagod na bawiin ang puwang na naalis na sa iyo, tandaan na ang iyong paghihintay ay hindi na walang oras, kundi oras ng pagsasama-sama. Hindi ka na tumatakbo pagkatapos ng mga resulta. Pinapayagan mo ang pag-iral mismo na umayon sa iyong bagong estado ng pagiging. Ang pagiging produktibo na dati ay tila ang iyong tanging hilaga ay nawawalan na ng kahulugan sa harap ng simple at makapangyarihang presensyang iyong inilalabas. Huminto ka sa pagsisikap na kumbinsihin ang mundo ng iyong halaga. Dahil sa wakas ay naunawaan mo na ang iyong halaga ay hindi nakadepende sa panlabas na pagsang-ayon, kundi sa panloob na kumpirmasyong permanenteng na itatag na. Ito ang kalayaang labis mong hinanap, isang kalayaang hindi nangangailangan ng lisensya upang sakupin. Ang lugar na, mula pa sa simula, ay iyo na sa pamamagitan ng karapatan ng kapanganakan. Damhin kung paano ang hangin ay umiikot ng may mas malaking daloy ngayong binitawan mo ang mga tali na gumapos sa iyong potensyal sa mga inaasahan ng iba. Wala nang pangangailangan na magpanggap o magpaliwanag, sapagkat ang katotohanan tungkol sa kung sino ka ay hindi nangangailangan ng mga talumpati. Ito ay nagpapakita sa paraan ng iyong paglalakad, sa paraan ng iyong pakikinig, at sa paraan ng iyong pagpapasya nang walang anumang pag-aatubili ang direksyong tatahakin ng iyong buhay mula ngayon. Tapos na ang pagsasanay. Ang natitira na lamang ay ang natural na pagbubukadkad ng kung ano ang maingat na inihanda sa buong panahong ito ng katahimikan. Hindi ka na parehong taong nagsimula ng paglalakbay na ito. Bawat patong ng pagdududa ay inalis at pinalitan ng isang katiyakang matigas tulad ng bato. At ang katiyakang iyon ang gumagawa ng iyong susunod na hakbang na napakatiyak. Naglalakad ka patungo sa kung ano na ang sa iyo,
ng walang pagmamadali, na may indayog ng isang nakakaalam ng huling destinasyon at nakakaalam na bawat kasalukuyang sandali ay bahagi ng tagumpay na napanalunan na sa hindi nakikita. Ang katahimikang iyong nararamdaman ay hindi kawalan ng buhay. Ito ang ganap na presensya ng isang kapayapaang naging iyong bagong tahanan. Bawat pagpili ngayon ay refleksyon ng kapayapaang iyon. Isang extension ng harmonyang sa wakas ay naabot mo sa mga bahagi ng iyong sarili na nakakalat. Ikaw ay buo. At dahil ikaw ay buo, handa ka ng maging punto ng tagpo ng lahat ng ipinangako para sa yugtong ito ng iyong buhay ng walang pagsisikap sa pamamagitan lamang ng pagiging kung sino ka idinisenyo upang maging mula pa noon. Hayaan mong ang pagkilala ay tumatak kung saan ito dumapo. Ang pagkilos ng pag-type ng 3 salitang ito ay gumagawa ng saksi na permanente sa iyong sariling talaan ng buhay. I-type at pagkatapos ay bumalik sa akin dahil hindi pa natin tapos ang ating paglalakbay ngayong gabi. Kailangan mong maunawaan na ang iyong paghahanap ng produktibo, ng pagsangayon at ng panlabas na pagkilala ay, sa katunayan, isang anyo ng proteksyong nilikha mo noong hindi mo pa alam kung sino ka. Ngunit ngayon, nahulog na ang maskara. Hindi mo na kailangang magpanggap upang maging kung sino ka. Ang iyong halaga ay hindi isang bagay na itinayo. Ito ay isang bagay na kinikilala. Damhin ang bigat na umaalis sa iyong mga balikat ngayon. Huminga ng malalim. Hayaan mong ang bagong kaliwanagang ito ay pumuno sa walang laman na dati ay inookupahan ng pagkabalisa. Kung ang isang bagay sa mensaheng ito ay kinumpirma ang alam na ng iyong espiritu, hayaan mong ang iyong like ay ang iyong amen na walang salita. Hindi bilang isang sukatan, kundi bilang isang malalim na pagsang-ayon sa katotohanang nahayag dito. May isang tao sa iyong agarang cycle na kailangang marinig ito ngayon. Isang taong nagtrabaho ng higit pa sa iba at nanonood, na may tahimik na puso, ang pintong nananatiling sarado. Isang taong may dalang pagkahapong wala ng ibang makapansin. Isang taong pinapanatili ang tindig ng isang sumasalo ng mundo, ngunit sa loob ay humihingi ng isang senyales na ang lahat ng ito ay may layunin. Ang mukha ng taong iyon ay lumitaw lamang sa iyong isipan, hindi ba? Ipadala ito sa kanya. Hindi bilang isang rekomendasyon, kundi bilang isang paghahatid. Tulad ng mensaheng ito ay inihatid sa iyo sa pamamagitan ng pangalan, sa pamamagitan ng oras, at sa pamamagitan ng kapalaran. Bago tayo magsara, i-type ang pariralang ako ang pinili sa mga komento sa ibaba, hindi bilang isang hangarin, hindi bilang isang malayong pag-asa, bilang isang kumpirmasyon, ang hindi nakikitang kontratang nabuo sa pagitan ng walang hanggan at ng iyong maingat na pakikinig sa buong panahong ito ay isang bagay na iyong dadalhin sa natitirang bahagi ng bagong yugtong ito. I-type ng dahan-dahan, hayaan mong ang iyong mga daliri